niya. Iniwanan niya ito. Sapagkat nang sabihin niya kay Jesus na ganito ako, pero wala ito eh. Para bang sinasabi niya, wala itong halaga. Wala itong halaga para sa akin. Kaya ko itong gawin eh. Pero iba ang magagawa niyo. At magkakaiba po kasi yung tinatawag nating faith eh. Dito maraming ipinakitang pananampalataya. Iba po kasi yung trusting faith. At marami pa. Iba yung pananalig. Iba yung pananampalataya. At iba pa rin po yung paniniwala. Ito'y sangkap eh. Sangkap ang kanyang ipinakita. Ito malalim na pananampalataya na magaganap. Na magaganap. Basta ninais ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, yung kapangyarihan ni Jesus, malayo man na ipinakita dito. Malayo man, nasa bahay man. Pero, dahilan sa lalim nung pananampalataya, paniniwala, at paninindigan ng kapitan na magagawa ni Jesus na mapagaling yung alipin, naganap ito. Naganap sapagkat hindi dahilan doon sa kapangyarihan ng kapitan, kundi dahilan sa kanyang malinis na puso, hangarin, at paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Ayun. So, tumutugma itong sinabi ni Kuya Bert kanina na pinakapundasyon dito ay yung faith o pananalig sa Diyos muna. Eh, totoo nga naman sabi ninyo na mapakarami ngayon yung mga tao na talaga namang pila-pila ron sa isang taong lay minister pagkatapos magpapalayhan. Pero kung yung palang maglelayhan sa iyo at magpe-pray over sa iyo para sa iyong kagalingan o sa anumang mga pagpe-pray sa iyo at yung magpe-pray over sa iyo ay hindi naman sapat yung tumama sa pamantayan ng Diyos yung iyong pananalig at pananampalataya sa Kanya, eh hindi pala. Ang demonyo aartiyan. Sasabihin ng demonyo tumba talaga, nangisay talaga di ibig sabihin talagay kang, pero ang demonyo raw ayon sa banal na aklat nangingisay pa talagang nakagagawa rin ng himala. Di ba Kuya Bert? Alam mo Kuya, kahit sa banal na kasulatan, ang Diyos kailanman hindi siya papunta sa isang tao may bakas ng kasalanan. Hindi siya papasok. Banal ang Diyos. Kaya nga itong kapitan alam niyang makasalanan siya, hindi siya karapat-dapat Napuntahan siya ng Panginoon dahil siya'y makasalanang tao. Marami siyang pagkakasala. Marami siyang pagkukulang sa kanyang kapwa. Marami siyang pagkukulang kahit kanino sa mga nakapaligid sa kanya. Hindi siya karapat-dapat. Makasalanang tao siya. Kaya hindi niya dapat puntahan ng Panginoon. Kaya nga, sino bang tinatanggap natin? Ang Panginoong Jesus. Saan yung tinapay? Yung tinatanggap nating siya, banal yun ang Panginoon yun Siyang sumubo sa ating pagkakasala. Kaya kung ikaw may kasalanan, wala kang karapatan na tumanggapin ng Panginoon. Kapag tinanggap mo siya, lalo mo lamang linulubluban sarili mo sa pagkakasala. Dapat ikaw ay malinis. Walang iniisip ng laban sa iyong kapwa. Kaya nga, ganun na lamang ang pagkilala natin sa ating mahal na ina. Ganun na lamang ang pananalig natin na si Mama Mary ay isang banal na tao. Dahil siyam na buwan siyang dinala ang Panginoon sa kanyang sinapupunan. Isang banal si Jesus. Isang Diyos na makapangyarihan. Isa siyang anak ng Diyos na nanggaling sa sinapupunan ng Diyos. Kaya nga si Mama Mary, nakakalungkot hindi ito kinikilala ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Na sinasabi nila, isa ring makasalanang babae, si Mama Mary. Sana
maghunos dili sila. Hindi kailanman papasok ang Diyos sa isang taong makasalan. Ayun. So, yung sinasabi ng ibang mga kapatid natin na magsisi kayo, taligdan ang inyong mga kasalanan at ligtas kayo, ay parang pag sinabi mo yan sa napakarami ng mga tao, parang tama yan sa tenga natin. Pero yung damdamin natin, baka hindi madali. Di ba? Alam mo, Kuya Min, sinungaling ka pag sinasabi mo na ligtas ka na kagad eh. Kung ikaw hindi nagsisisi sa iyong sarili. At kung sa pag-uugali mo lamang ay napakasama eh. Kasinungalingan yun eh. Paano mong masasabi sa iyong kapwa na mahal mo siya kung gayong ikaw ay hindi man nagbibigay kahit na anumang tulong maabot mo sa kanya? Kasinungalingan yun. Sinungaling ka mismo eh. Sa iyong sarili eh. Sabi nga ni Santiago eh, ipakita mo ang pananampalataya mo at ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalatayang may gawa. Ang pananampalatayang walang gawa, patay. Nang ibig sabihin, ang pananampalataya mo na walang gawa, na walang kalakip na gawa, na hindi nakikita sa pamamagitan ng iyong gawa, sinungaling ka. Hindi karapat-dapat na ikaw ay mangaral. Wala kang karapatang mangaral kung ikaw ay hindi nakikita ang iyong ipinangangaral. Ganito ang Panginoon. Nakita ng kapitan na ito kung anong klaseng uri kung mangaral ang Panginoon. Gayon din ay itong mga nakasaksi na mga tao na sumusunod sa Kanya. Nananalig sila na siya'y tunay na anak ng Diyos, na siya'y may kapangyarihan, na siya'y merong kaharian. Kaya sila nananalig at sumusunod sa Kanya. Kasi kung hindi, magiging katulad din sila ng mga eskriba. Ang mga eskriba kasi, yung kanilang pagmamalaki, yung kanilang pagmamataas, na ipinangangaral nila na sila'y lahi ni Abraham, ito ang kanilang ipinangangaral. Kaya huwag din natin ipangahas na ikaw ay isang Katoliko. Na sinasabi mong ikaw ay napakalakas na sabihin mong ikaw ay born again. Kalokohan yan. Kung ikaw ay patuloy at patuloy pa rin nangungutya, na parang bagang ikaw ay napakataas, na para bagang ikaw ay talagang kasing katulad mo si Kristo. Sinungaling kang ebanghelista kapag ikaw ay ganyan. Ayun. So, sa atin nung tradisyon meron tayong yung ikinukonfess natin ang ating kasalanan Pagkatapos, ikinukonfess natin sa pare. So, nadarama natin. Sa isang crowd na gumagawa ng pag nagsalita na pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at nang kayo ay maging ligtas. Pero yun namang sa atin, yun open crowd yon. Pero para sa akin, walang masyadong impact ang dating nun sa sa isipan at pagkatao ng isang tao makasalanan Kaysa doon sa nakaluhod ka roon, one-on-one kayo, na ikino-confess mo yung kasalanan, pagkatapos bibigyan ka ng payo tungkol sa iyong kasalanan at ikaw ay papapagdasalin, di ba ito ang kaugalian natin? Mas may impact palagay ko yan doon sa taong kuwan, di ba? Kasi Kuya Min ang mga alagad ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan magpatawad sa kanilang mga kasalanan Sabi ng Panginoon, humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan yung sumunod sa akin. At ang kanyang mga alagad ay binigyan niya ng kapangyarihan na magpatawad sa mga kasalanan ng tao. Sabi nga niya kay Pedro, itatayo ko ang aking iglesia
ang patawarin mo sa lupa ay patatawarin sa langit. Ayun. Ang hindi mo patawarin sa lupa ay hindi patatawarin sa langit. Sino bang nagsabi nito kay Pedro? Ano ba si Pedro? Si Pedro ay isang makasalanang tao, pero binigyan niya ng kapangyarihan ng Panginoon na magpatawad. Ang kalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit. Ano ba yung kakalagan? Yung kasalanan ng tao. Ang patawarin niya sa lupa ay patatawarin ng Diyos sa langit. Tatanggihan ba natin ito? Sasansalain ba natin ito? Kokontrahin ba natin ito? Ang kapangyarihang itong ibinigay ng Diyos sa kanyang mga alagad. Pag kinontra natin ito, satanas tayo. Okay. Satanas tayo.